The typhoon's impact was severe, with landslides blocking mountain roads and storm surges damaging The structures Philippine near the government, shore. along with humanitarian organizations, is mobilizing resources to aid those affected by Matinding Typhoon pinsala Mangkhut. ang iniwan ng bagyong Pepito sa lalawigan ng Aurora matapos itong maglandfall sa bayan ng Dipakula o bandang alas 3. Sa Dinadyawan, ilang pamilya ang lumikas sa mga evacuation center matapos masira ang kanilang mga Super tahanan. Typhoon Mangkhut struck Aurora on Sunday afternoon, bringing sustained winds of 185 kilometers per hour and gusts up to 230 Residents sheltered in schools as winds shattered windows and debris flew through the air. Hello guys, good morning. Ngayong araw maglalakbay tayo sa Aurora. 6 na buwan na nga pala ang nakalipas nung sinalanta sila ng bagyong Pepito, isang napakalakas na super typhoon na dumaan mismo ang sentro ng bagyo sa bayan ng Dipakulaw. Marami itong winasak na kabahayan, kalikasan at kabuhayan. Magbabakasyon tayo doon para suportan ng kanilang turismo. Maghahanap tayo ng resort na pwede mapag-motocampingan at pupuntahan din natin ang ginagawang bypass road mula Dinadyawan papunta sa Ditawini sa Dinalungan, Aurora. Yun lang guys, let's go. Guys, dito na tayo sa Plaridel bypass. Bali, ang dadaanan natin, papasok tayo ng Santa Rosa, tapos dire-diretso hanggang dun sa crossing ng Bungabon. Pero hindi tayo sa Bungabon dadaan para pumunta ng Aurora. Doon pa rin tayo sa Pantabangan. Hinto lang tayo kasi sa may Bungabon town proper mismo nila. Meron tayong follower doon. Ibigyan lang natin siya ng cup. Dito na ako guys, San Leonardo. Yun na nga guys, nabigay na natin sa follower natin na si Jason. Nagtatrabaho kasi yun sa Camp Paraiso dati, nakakwentuhan ko lang siya. Yun, may binigay lang tayo, tsaka yung Lakbayero Romwer Cup, binigyan din natin siya. Tara, let's go. Time check, magna 9:30 na. Dito yung daan, sa kanan, kung gusto nyo sa Bungabon dumaan papuntang Valero. Yan yung isang daan. Sa ngayon dito tayo sa Pantabangan dadaan. Hello guys, time check 9:39.
Ito yung palatandaan ko, itong simbahan na to. Pagpapunta ng Baler, bali kakanan kayo dyan. Yan. Tapos dito kakaliwa dito. 81 kilometers yan, simula dito hanggang Baler. Ayan guys, nakalagpas na tayo sa Sal Nueva Ecija. Welcome to Pantabangan. Time check, magna 9:45 na. Pa rin nagbabago yung daan dito sa ano, sa Pantabangan. Ang ganda talaga. Pag diniretso nyo yan, ano, papunta sa Pantabangan Blue Deck. You think we're okay, baby, you're dreaming. You brought this on us and you don't know how deep it cuts. No, you don't know how much it hurts. You can't hold on. It's slipping through. Hello guys, nandito na tayo sa boundary ng Maria Aurora. Yun, nakabalik din dito. Wala na halos tubig, oh. Yan, kain muna tayo dito. Anong oras ba? Time check, 10:34. Time check, mag-11:30 na. Nagmerienda na tayo saglit. Tapos diretso na tayo. Nandito pa rin tayo sa Maria Aurora. Mukhang umuulan dun, no? Time check, saktong alas 12. 15 kilometers na lang, nasa Baler na tayo. Sa Dipakulaw talaga tayo pupunta, pero bumisita muna tayo sa Baler. Magpa-picture muna tayo sa arko doon. Nandito na tayo sa bayan ng San Luis. Sobrang ano, clear ngayon ng bundok, oh. Guys, 12:13. Nandito na tayo sa arko ng Baler. Papa-picture lang tayo. Pa-picture lang. At nandito na nga tayo guys sa Baler. Sakto, alas 12. Ganap tayo na makakainan. Daming nagpapapicture. Punta muna tayo sa kinakainan ko guys. Parang gusto kong kumain ngayon dun sa lagi kong kinakainan dito. Teka lang, sana konti lang tao. Dami pa picture guys. So pila na ngayon. Pila sila. Bukas tayo magpapapicture dyan. Solo natin yan. Eto guys, kakaliwa kayo dito. Okay. Coastal breeze, bago.
Yan, dire-diretso nyo lang to guys. Yan, sa Yellowfin, ang daming kumakain. Ang daming kumakain sa Yellowfin guys, puno. Dito ako kumakain eh. So, malamang sa malamang, puno rin dito. Marami kumakain, sir? Medyo puno. Ano? Thank you, kuya. Yung Aliyah Surf. Punta Baler. So guys, time check 1:05 na. Ito pala yung ginagawang ano, yung marker. Yan. Saan yan? Sa tapat mismo ng Seta Road. Ayan, construction of Philippine Surfing Marker and Baywalk. Ayan yung marker guys. Hanap muna tayo ng ano, makakainan. Ito, kanina ko yung bahay to. Mansion to. Sa Taste Buds. Parang kay resto bar pala to. Seaside. Ayun. Kainan. Linggo. Rice meal meron na po? Okay. Teka lang te ah. Mag-isip muna ako. Sige. Testingin ko yung... Ay ano, good for ilan yung kare-kare? Maramihan yan. Ano po, sold out na po yan. Ah, wala na. Yung nasa taas na lang. Sa taas. Pag ganito, te, ano to? Silog siya? Opo, beef tapa. May itlog? Yes, sir. Ayun. Sige, yun na lang. Oo. Dyan ako kakain. Ay. Yan guys, nakahanap tayo ng makakainan. Ayun lang yung marker na ginagawa. Ito lang nakita ko. Yun lang guys, kain muna tayo. Guys. Thank you. Sir, pa-wait lang suka. Okay. Time check, alas 3. Papunta na tayo sa Dipakulaw. Tingin-tingin lang tayo dito sa beach. Ang ganda talaga dito. Ay. 3:25 na. Ang ganda talaga dito sa Baler. 3:30. Nandito na tayo sa Dipakulaw. Hi guys, nandito na tayo sa Ampere Beach.
Nasa tabing dagat na naman tayo guys. Yung mga ano dito, rock formation. Oh. Yun. Yun ang view. Oh guys. Yan. Oh, may mga nahulog din dito. Ah, 5:20 na. Wala pa rin tayo mahanap na resort. Tignan muna natin dito. Grabe mga isda. Mga fresh yan. Market pala to. Mga bentahan. Dami yan ah. Fish dealer dito. Grabe dito pala mga bilihan ah. Mga dried fish. May mga fresh din. Bagong huli. J. Viernes Beach Front. Tingnan natin to. J. Viernes Beach Front Resort. Tent pitching pwede daw. Tingnan natin. Ito guys, magulo yung daanan nila. Exit daw. Ito guys, nakatago. Ay sir, magkano po ang ano, tent pitching? May sariling tent nyo po? Meron. Bale lang box po kayo, sir? Ako lang mag-isa. 500 po, sir. 500. Tapos saan pwede mag-tent pitch? Saan yung po yan, sir? Magharap na lang po kayo ng spot yung gusto nyo pagtaywan. May mga spot pa naman. Pwedeng tingnan ko muna. Sige. I-park ko muna to. Saan ba pwede? Wala lang, sir. Kanina pa ako naghahanap ng pwede mapag-pitchan ng tent eh. Buti nakita ko yung karaton na yun doon. Ah, yung iba doon. Ah, ito meron din pala dito eh, no? Pag nandito ka, saan ang CR nito? Ito lang. Ah, okay. Ah, mas okay din pala dito. Kahit saan na pumwesto dito? Opo, sir. May tent po kasi. Meron po. Doon na lang ako sa malapit-lapit. Ano kaya ka nape-presyohan, sir? Ano po? Magkano pe-presyo ka dito kay sir? Eh, yun po kasi yung pang 2 packs kasi namin, sir, 500 plus yung environmental. 500 na lang, sir, wag mo na yung environmental. Bono ko na lang Sige. bababa sa 500. Okay. May spot ka na, sir? Oo, doon na lang kasi mahirapan. Nakamotor lang ako eh. Sige po, sir. Oo, may CR din. May CR. Ay, malapit lang din sa CR. Opo, sir. Okay. Saan ko babayaran? Dito na lang po, sir. Yan na. Buti nakahanap din ako ng ano. Ang hirap maghanap dito sa ano, ng pwede mapag-pitcha ng tent. Oo. Ano ito? Ang ganda dito, guys. Pwede kayo mag-pitch ng tent kahit saan daw dito. Yan, kahit saan dyan, kahit saan nyo gusto. Good for ilang packs yan? Pang ano po ito, sir? Pang... Naman sa 20 po ata, sir. 20 kaya? Opo. Ah, May sariling CR po yan sa loob. oo nga eh. No? Tapos sa labas. Ang aircon pa, no? Sa babo rin po. Magkano yung mga ganyan? Nasa 12 po yan, sir. Ah, 12. Pwede na kung marami kayo. Opo. Biro mo, ang ganda pala ng spot nyo dito. Ang dami pumapasok sa kaya nila, ito lang. Ang ganda ng spot doon sa loob. Puro pulibok po kami kahapon. Puro mga nakamotor din. Opo, may mga rider po.
At nakahanap na nga ako ng spot kung saan ako magpipitch ng tent. Welcome to J. Vernes Beach Resort dito sa Dinajawan, Dipakulao, Aurora. Hello guys, nandito na tayo sa tent. Nasa campsite na tayo dito sa Dinajawan. May natuklasan ako. Maganda dito. Tapos para komportable, meron tayong electric fan dito sa tent. Ito. Ewan ko lang kung kita nyo, pero nakalagay sa box, parang kaya ng 24 hours yan. Maliit lang siya, tapos may hook. Bukas pakita ko sa inyo pag maliwanag na. Time check 8:38 na. Hi guys, nandito tayo sa J. Vernes dito sa Dinajawan ngayon. Dito tayo natulog. Ito yung view natin. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyong yung electric fan na gamit ko. Magandang campsite dito sa Dinajawan. Lang, 500 good for 2 na yon. With dapat may dala kang tent. Tapos may environmental fee na 50 pesos. Siyempre ADB kasama natin. Yun lang guys. So guys, time check 7:06. May pupuntahan pa tayo dito sa may Dinajawan, doon sa dulo. Sabi sa akin ni Kuya, daw yun bypass. Pero mukhang maganda yung view.
Ito, palabas na tayo. Ano dito? Walang signal. Globe tsaka Smart. Yung Globe, pumasok lang kagabi pero wala rin. Mahina. Yung Smart talagang wala. Grabe, ang ganda ng beach nila. Pero dati daw sabi mas maganda. Winasak daw kasi ito ng ano eh, bagyong Pepito. Kaya medyo yung iba mga puno tumumba. Yan mga wasak-wasak Malaki yung campsite ng J. Viernes. Saka yung yung tubig doon, yung dagat, kalmado lang yung alon. Hindi masyado malakas. Yan guys, mga kainan. Tapos dito yung daan papuntang Quirino. Yan dyan. Yan guys, yung mga puno nakalbo. Dahil sa bagyong Pepito, dyan daw talaga yung mata kasi daw dito dumaan talaga sa dinadyawan. Ito, tingnan natin guys kung ano meron dito. Yan, grabe. Lakas ng bagyo na yan. Ayan, may mga posting at tumba talaga. Wala, ayan sira-sira. Wasak talaga yung resort nila. Close na dahil winasak ng bagyong Pepito. Dito guys, nag-landslide Yun. Ang ganda ng view. Kitang kita yung dinadyawan. Grabe, yun yung rock formation Tingnan natin kung anong meron dito sa dulo. Yun coastal road What a view. Puro mga nag-landslide nga lang dito guys. Ayan, no entry, road under construction, falling rock. Pero may mga nanggaling Silipin nga natin. Grabe. Landslide dito. Ang dalakan ng bato guys. Yun, grabe na. Yun yung mga rock formation. Pag nagawa to, ang ganda nito. Ano lang, delikado lang. Kailangan maano nila itong mga dito, mga falling rocks. Kuya, tanong ko lang, may mga mapupuntahan ba dito? Wala, sarado pa? Pwede akong tumambay doon, magdodrone lang ako. Okay, thank you. Ayan, nagpaalam tayo guys. Grabe ito, ginagawa. Ayan pa, ginagawa pa lang dito guys Kuya, tanong ko lang, ano yung tawag sa ginagawang daan na to? Tabakol? Saan papunta to pag nagawa? Tinutundo ko sa Tawin. Nagsasalubong doon. Meron din naggagawa doon sa Sisil. Tawin. Papuntang bayan ng Dinalungan. Papuntang bayan ng Dinalungan. Kumbaga parang shortcut to gagawin. Okay, thank you po. Eto guys ang ganda, puro rock formation dito. Good morning po. Yan. Dito tayo.
tinanghali ka na. Nagpa na kami dito kagabi. Ay, di na ba eh? Hanggang dito na ang construction ng bypass road mula Dinajawan patungo sa Barangay Titawini sa Dinalungan, Aurora. Kapag tuluyan na itong natapos, tiyak na masisilayan ang napakagandang tanawin sa paligid. Malaking tulong din ito sa mga lokal na residente dahil mapapabilis at magiging maginhawa ang biyahe patungo sa Dinalungan. Isa rin sa mga tampok ng lugar na ito ay ang tatlong Malaparaisong Cove na may puting buhangin na siguradong makakaakit ng mga turista. Sa ngayon, hindi pa natin ito mapupuntahan, pero siguradong aabangan natin itong magbukas sa publiko. At yun lang mga kalakbayero. Ride safe sa lahat. Peace!